Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakahanda ang Pilipinas sa posibleng epekto na nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Israel at Iran, partikular na sa presyo ng produktong petrolyo. Si Kenneth Pasyente sa report. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutok ang pamahalaan sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Middle East sa harap ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Katunayan, giit ng Pangulo na nakipag-ugnayan na ang pamahalaan sa mga apektadong Pilipino sa dalawang bansa para alukin na mailikas. Some have asked to be evacuated out of Israel. Some now, nung una, sa Iran, ayaw nila munang umalis. Pero ngayon, meron ng sinasabi na kailangan, wala silang, natatakot na sila kaya nagpapatulong na makalabas. Ang naging problema natin sa pag-evacuate sa kanila ay dahil sa gera, maraming sarado na airport. Kaya nag-ahanap tayo ng ruta kung saan sila mailabas. But we have been able to do that. And the first batch, in fact, Secretary Dak is already on his way to Israel, to Jordan, para ma-coordinate niya both the evacuees from Israel and the evacuees from Iran. Pero paliwanag ng Pangulo na hindi pa umaabot ang pangangailangan sa mandatory repatriation. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Binigyang diin naman ng Pangulo na pinaghahandaan na ng pamahalaan ang posibleng epekto sa bansa ng kaguluhan sa Iran at Israel, partikular na sa presyo ng produktong petrolyo, dahil giit niya na hindi ito maiiwasang mangyari. Well, again, we're starting already with the assumption that the oil prices will in fact go up, and I cannot see how it will not, because the Straits of Hormuz will then be blocked. If it escalates, the oil cannot come out of its sources, so the prices will certainly be affected. Gayunman, handaan niya ang pamahalaan na umagapay sa mga maapektuhang sektor, lalo na sa transportasyon. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang pamamahagi ng fuel subsidy. So the subsidies that we have always given, fuel subsidies, that we gave to, if you remember during the pandemic, lalong-lalo na yung mga nagpapasada, yung mga para may hanap buhay naman sila, bigyan natin ng fuel subsidies. Now we will have to do the same for those who are severely affected, stakeholders, by any instability in the price of oil. Yes, it's a serious problem. Nag-inspeksyon naman ng Energy Department sa mga oil depot para makita ang kanilang inventory. Giit ng ahensya, sa ngayon mababa pa ang posibilidad na maapektuhan ang supply ng langis sa bansa, lalo't may iba pang supplier ng petrolyo ang Pilipinas. Nakatakda rin itong makipagpulong sa Department of Agriculture at Department of Transportation para pag-usapan kung sakaling kailanganin na ang mamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda at PUV drivers. Makikipagpulong din ang DOE sa oil companies para sa mga maaaring maibigay na tulong sa public utility vehicles. Wala pong imminent kasi we are good for the next month. 1 month at least meron tayong ano. So, ang role ng DOE is to make sure that this continues, na tuloy-tuloy lang to. We want to assure na meron po tayong sufficient supply. Ang babantayan na lang po ng DOE, other than making sure na compliant itong mga oil companies, ang babantayan po namin is the price, just in case. Kasi ayaw namin hintayin na umabot pa ng $80, tsaka na lang kami magmi-meeting. So in preparation for that, we will discuss kung ano yung natitirang funding dyan, anong pwedeng programa na pwedeng gawin, kasi marami namang pwedeng gawin na programs under this funding. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.